Ang Department of Information and Communications Technology ibinunyag ang naitalang higit 5 milyong cyber attacks sa mga government agencies noong nakaraang taon. Posibilidad ng hacking sa gaganaping automated elections sa Mayo hindi isinasantabi ng nasabing ahensya. May balita dyan si Bombo Grant Hilario. Ibinunyag ng Department of Information and Communications Technology ang naitala nitong higit 5 milyon cyber attacks sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno noong nakaraang taon. Ito ay kinumpirma mismo ni Undersecretary Jeffrey Ian D. ng naturang kagawaran at 32 government agencies ang pinunterya ng 5.4 million malicious attempts na kanilang nadiskubre. Ayon sa kanya, nasa 2,500 cases na ang kanilang naproseso kung saan 60 sa mga ito ay natuklasang mga advanced persistent threat groups na aniyay malaking banta sa seguridad ng bansa sapagkat ito ay mga state level types of hacking. Okay, in 2024, the DICT automatically deterred approximately 5.4 million malicious attempts against 32 government agencies connected to our National Security Operations Center. We processed 2,500 cases. 60 of them are from advanced persistent threat groups. Ngunit paglilinaw naman niya, wala umanong nakompormisong operasyon o nakuhang data sa mga ahensya ng gobyerno matapos mapaulat ang iba't ibang insidente ng hacking sa mga ito. I-clarify ko yung mga hacking na nangyari dito, no? What we're seeing is a lot of disinformation and malinformation. And I'm positive about this. Wala kaming nakitang mais. So kung tutuusin, napupunta lang sa limelight dahil mukhang may datang na breach. Pero sa totoo, these are old breaches. Ako, I can confirm that to you. Wala, hindi sila tinamaan. Kaugnay pa rito, dahil sa mga naitatalang malaki ang kaso ng hacking, ibinahagi ni Undersecretary Jeffrey Ian D. ng naturang kagawaran, walang unhackable systems kaya miski ang gagamiting automated election system ay hindi sinasantabi ang posibleng hacking umano sa halalan. Gayunpaman, tiniyak naman niya na ang sistemang gagamitin sa magaganap na eleksyon ay mayroong sapat na seguridad at proteksyon kung mayroong sumubok i-hack ang system. Ang hacking kasi is also a function of time. Sa automated election, tapos na ang eleksyon ng 5 araw. Actually, alam mo na ang nanalo in the next 24 to 48 hours. Assuming arguendo na hack mo siya in 56 hours or in 96 hours, it is no longer relevant. What I'm trying to say is, walang unhackable system, but I think the security of the automated election system, given the time factor into consideration, is enough to mitigate any attempts to attack the system. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!